Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang paglabanin ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng magandang tanghali ang inyong katabi? Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay ngayong pong Lunes, ngayong din pong 15 linggo sa karaniwang panahon. At tila pinapaalalahanan po tayo ng ating mga pagbasa, higit sa lahat ng ating ibanghelyong napakinggan, na paalala sa atin ng Panginoon na gawing prioridad ang Diyos sa inyong buhay. Gawing prioridad ang Diyos sa ating buhay. Naniniwala po ako, mga kapatid, na tinuturing natin na mahalaga ang Diyos sa ating buhay. Tama po ba? Kasama ba sa oras natin sa buong mag-araw, sa buong isang araw, ang pagdadasal? Sana naman po may oras, may minuto, may panahon sa loob ng isang araw upang tayo ay manalangin sa Diyos. Pero mga kapatid, magandang mapagnilayan po yung ating ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Ito po ay nagpapatungkol sa kapayapaang ipinagkakaloob ni Jesus. Alam po natin, mga kapatid, na tinatawag si Jesus
bilang prinsipe ng kapayapaan. Dumating si Jesus bilang tao kagaya natin upang pagkalooban tayo ng kapayapaan. Tama po ba? Pero malaking kabalintunaan po mga kapatid na sa ating ibanghelyong napakinggan, sinabi mismo ni Jesus, sabi niya, huwag ninyong isiping narito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tapak at hindi kapayapaan. Ibig sabihin po ba nun mga kapatid, ang dinadala ni Jesus ay pagkawatak-watak? Hindi po mga kapatid. Ngunit binibigyang diin at binibigyang pansin ng Panginoon na kung tayo ay namumuhay ng tapat, ng mabuti at ng tama para sa Diyos, may mga pagkakataon na tayo din ay uusigin. Uulitin ko po mga kapatid, kung tayo ay namumuhay ng tapat, ng mabuti, ng tama, may pagkakataon din po na tayo ay uusigin. May mga kaibigan po ba kayo? Sana naman. At minsan, ang mga kaibigan po natin, yan po yung mga parehas natin ng hilig. Tama po ba? No, mahilig kayong magchismisan, no? Mahilig kayong magkwentuhan ng buhay ng iba. Diba? Mahilig kayo sa ganitong mga hobbies. Pero minsan, kapag may mali ng ginagawa at may nagtama sa atin, di ba minsan sumasama ang loob natin dun sa taong nagtama sa atin? Bakit mo ako itatama? Sino ka? Bakit mo ako itatama? Ikaw lang ba ay perpekto? Nagkakamali ka din. Bakit mo ko itatama? Killjoy ka naman. Pero minsan mga kapatid, kung sino ang nagtatama sa mali, ibig sabihin, sa buhay niya, may puwang ang Diyos. Kasi kung may puwang ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, hindi ka gagawa ng masama, hindi ka pipili ng mali. Kung ang Diyos ang prioridad ng iyong buhay, mamumuhay ka ng tama at mabuti, sa kahit anong pagkakataon, usigin ka man ng iba, hindi ka man pansinin ng iba, magalit man ng iba sa iyo. Pero kung ang Diyos ang prioridad mo, mamumuhay ka ng mabuti. Mamubuhay ka ng tama. Kaya nga alam ng Panginoon na hindi madali yung ganyang buhay. Kaya anong sinabi sa atin ng Panginoon? Magpapasan tayo ng krus. Ang pagmamahal sa Diyos ng buong buo ay paglagay din sa Diyos bilang prioridad ng ating buhay. At kung siya ang prioridad ng ating buhay, ibig sabihin, walang oras, walang pagkakataon na hindi tayo mabubuhay na kagaya ni Jesus. Mga kapatid, huwag kang mabuhay dahil hinihiling mo ang palakpak ng iba. Mabuhay ka dahil ang Diyos ang prioridad ng iyong buhay. At kung ang Diyos ang prioridad ng iyong buhay, mamuhay ka ng mabuti at tama. At kung ikaw ay namubuhay ng mabuti at tama, mamumuhay ka din ng may kapayapaan sa puso. Maraming tao hindi namumuhay ng payapa. Bakit? Namumuhay kasi sa mali. Bakit maraming tao ang hindi namumuhay ng mayapa? Dahil namumuhay sa kasinungalingan, namumuhay sa kasamaan. Pero ikaw, kung gusto mo mamuhay ng payapa, mamuhay ka kasama si Jesus. Kasama ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang kanyang ipinagkakaloob, kapayapaan at hindi pagkawatak-watak. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na misa,
Yan po ang ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ipanalangin po natin, mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming maging ikaw ang prioridad ng aming buhay. At kung ikaw ang prioridad ng aming buhay, alam namin na ikaw din ang magbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan. Amen.